Nakasama si Pangulong Digong Duterte sa listahan ng mga world leaders na binansagang press freedom predators ng media watchdog na nakabase sa Paris, ang Reporters Without Borders. Ibinasa ng nasabing grupo sa ikinasang total war ni Pangulong Duterte laban sa independent media. Sa gallery na inilathala na nasabing RSF o Reporters Without Borders, pang 37 si Pangulong Duterte sa mga leader sa buong mundo na nagsagawa ng malawakang crackdown sa press freedom. Tinukoy ng grupo ang pagkakaroon ng arsenal o sandata ni Pangulong Duterte, kabilang ang pag-aakusa sa ilang independent media ng kasong defamation, tax evasion, paglabag sa capital legislation, pagbawi ng broadcast license, paggamit ng troll army para siraan ang mga mamamahayag, at bilhin ang ilang media outlets. Sa paggamit ng troll army, naging target daw ng Pangulong Duterte ang Philippine Daily Inquirer, ABS-CBN at ang Rappler. Kasama rin sa predatory gallery ng Reporters Without Borders si President Xi Jinping ng China, Vladimir Putin ng Russia, Jair Bolsonaro ng Brazil, at Mohammed bin Salman ng Saudi Arabia. Umalma naman si Presidential Spokesperson Harry Roque sa pagkakasama ng Pangulong Duterte sa listahan ng Press Freedom Predators. Sa katunayan, sinabi ni Roque, buhay na buhay ang pamamahayag sa Pilipinas at kahit isang media ay walang kinasuhan ng Pangulong Duterte ng libel o kaya ay ipinakulong. Absolutely bereft of merit. Kung titignan niyo po yung findings ng ICC prosecutor, lahat po ng kinukote niya media na critical sa gobyerno. So that proves po that freedom of the press is alive and well in the Philippines. Wala po ni isang kasong libelong sinampaang presidente. Wala pong kahit sinong mamamahayag na napakulong ang presidente. Yung mga issues na binabato nila kay presidente, ABS-CBN, yan po ay desisyon ng Kongreso. At ang Rappler naman po ay sinabing lumabag sa saligang batas ng SEC na lahat po ay appointed pa Presidente Aquino. Ng Korte Suprema ang Justice ng Sandigan Bayan na dinismiss dahil sa koneksyon kay Janet Napoles ang binansagang utak ng pork barrel scam. Ito matapos katigan ng Korte Suprema ang petition for judicial clemency na isinumite ni ousted Anti-Graft Court Justice Gregory Ong. Dahil sa humanitarian reason, pinayagan ng Supreme Court si Justice Ong na tanggapin pa rin ang kanyang retirement benefits, bagamat ang 2/3 ng kanyang lump sum payment ay tuluyan ng na-forfeit o nabaliwala. Bukod dito ay binawi din ng Korte Suprema ang naunang kautusan na bawalan ang dismiss na justice ng Sandigan Bayan na muling magtrabaho sa gobyerno. Ikinukonsidera ng Supreme Court sa kanilang desisyon ang pagsisisi ni Justice Ong at ang kalagayan ng kanyang kalusugan. Nabatid na ang sinibak na Sandigan Bayan na Justice ay may prostate cancer at napipintong operahan at posibleng sumailalim sa chemotherapy. Halin tulad naman ni Pangulong Digong Duterte, sina dating Senador Antonio Trillanes sa IV, kay Senator Manny Pacquiao na parehong oportunista at gusto magkaroon ng kapangyarihan. Sa kanyang talk to the people kagabi, sinabi ng Pangulong Digong na wala daw pinakaiba si Pacquiao at kay Trillanes na parehong sabik sa kapangyarihan. Pero waring wala daw sa mood si Pangulong Duterte na upakan sina Trillanes at Pacquiao at na-provoke lang ito na banggitin ni Secretary Sal Panelo ang panibagong aligasyon ng korupsyon ni Trillanes laban sa Pangulo at kay Senator Bongo. Narito si Pangulong Duterte.
kumbaga patuloy pa rin ang paninira ng taong ito at hindi yata ito titigil hanggat ito'y ewan ko kung anong mangyayari dito. Hanggang baka malagnat na lang to sa kanyang kasinungalingan. Kaya gusto ko lang po linawin na hindi totoo na hindi kayo naglabas ng waiver na itinago nyo ang laman ng pera nyo sa bangko sa BPI. Naglabas kayo ng waiver at lumalabas sa record ng bangko 16,000 lang ang pera nyo humigit kumulang doon po sa panahon na nagbigay kayo ng waiver. Well, si Trillanes, Pacquiao, they want to hold power because they must have may nakita siguro silang magandang oportunidad nila para sa kanila. Ipinapaubaya na ng Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pinagkakatiwalang tauhan ang pagharap kay dating Senator Antonio Trillanes report. Sa Talk to the People kagabi, sinabi ng Pangulo, bahala na si Chief Presidential Legal Counsel Sal Panelo kung ano ang gagawin niya kay Trillanes. Mistulang walang gana ang Pangulong Duterte na patulan pa si Trillanes na puro lang anya salita ngunit hindi naman handang makipagdebate. Una rito, dinawit ni Trillanes ang Pangulong Duterte at si Senator Bongo sa umano'y corruption sa infrastructure projects ng pamahalaan. Well, I leave Trillanes to you. Ikaw na ang bahala sa kanya kung anuhin mo yan. Daldal yan. Hindi naman lumaban ang debate yan. Arma na si Pangulong Digong Duterte sa report na may mga nahuling health workers na nagbebenta ng bakuna kontra COVID-19. Sa kanyang Talk to the People kagabi, binantaan ng Pangulo ang sinumang mahuling iligal na nagbebenta ng bakuna dahil may katapat itong kaparusahan. Narito ang Pangulo. Again, this is a warning and you know how it is. When you are caught, you are arrested and you are detained and you have to answer the charges in court. The illegal sale of COVID-19 vaccines. It has come to my attention that a health worker was arrested by the NBI for alleged unauthorized or unlawful sale of Sinovac vaccines. This is very alarming. We condemn these acts and we will not allow perpetrators to go unpunished. I order every relevant authority to investigate this matter thoroughly and press charges accordingly. Nilinaw pa ni Pangulong Duterte na ang ibinibigay na bakuna ng gobyerno ay libre. At sino man na mahuling nagbebenta nito ay talagang mananagot sa batas. Nartong muli ang Pangulong Duterte. Again, let me reiterate to everyone, the COVID-19 vaccines given by the government are not for sale. They are given to our poor people for free. Not only to the poor, but to the rich, should they opt to have vaccinations in the vaccination center. Mag-warning lang ako sa mga, huwag ninyong pilitin ninyo. Alam mo, pag medisina, I'm extra sensitive sa mga ganon. Lalo na you deprive, bilihin ninyo. Ang walang pera, yung mahirap ang maalisan ng whatever the opportunity or for the slots taken away. Huwag ninyong gawin yan. Na inilaan ng Department of Interior and Local Government o DILG sa mga local government unit na nakapalibot sa Taal Volcano. Sinabi ni DILG Secretary Eduardo Año na inalerto niya ang PNP, BFP at ilang mga ahensya ng gobyerno para umalalay sa mga ililikas sa nasabing lugar. May inilaan din silang bakuna para sa nagnanais na magpaturok laban sa COVID-19. Itinayak din ito na nasa kanilang mga bayan ang mga alkalde habang isinasagawa ang paglilikas at habang nag-aalburuto ang Bulkang Taal. Noon pang Pebrero ng 28 araw ng Pebrero ay nagbigay na tayo ng mga babala dahil nagkaroon na ng pagliligalig ang Bulkang Taal at nakapaglabas tayo ng mga memorandum na nagpapaalala sa ating LGUs na maapektuhan ng posibleng pagputok muli ng bulkan na maganda at maging listo. At sa kabila po ng problema ang kinakaharap natin ngayon dahil sa increased volcanic activity ng Taal, patuloy pa rin ang ating programang makapagbigay ng bakuna sa ating mga kababayan. Sa katunayan, naglaan ang NCR ng 3,000
at 500 bakuna para sa evacuation centers sa Batangas para sa ating mga kababayang nais magpabakuna habang pansamantalang nakatira sa mga pasilidad na inilaan ng LGU. At patuloy naman ang implementasyon ng LGU ng Batangas ng minimum health and safety protocols sa mga evacuation centers para sa kaligtasan ng lahat. At maganda po naman ang paghahanda at ang pag-aksyon ng ating pamahalaan ng Batangas, pangunguna ni Governor Hermelando Mandanas. Ito po yung tala ng numero ng mga na-evacuate nating mga kababayan at mga apektadong pamilya. Ang ating mga mayors po ay present lahat sa kanilang mga nasasakupan. Samantala, tumaas naman ang bilangan ng mga naitalang paglabag sa health protocols sa iba't ibang bahagi ng bansa. Karamihan anya dito ay pinagsabihan ng mga kapulisan habang ang iba na umulit ay pinagmulta na. Base sa datos ng DILG, mayroong mahigit 57,000 ang naitalang hindi nagsusuot ng face mask, mahigit 1,000 naman ang lumabag sa mass gathering at halos 20,000 ang lumabag sa social distancing. Kapag tala ang DILG ng 57,200 at 59 na paglabag sa alituntunin ukol sa pagsusuot ng face mask. Ang bilang na ito ay mas mataas ng 6,200 at 47 mula noong ating huling ulat itong nakaraang linggo. Tumaas din ang bilang ng mga violators ng mass gathering ayon sa ulat mula ika-28 araw ng Hunyo hanggat ika-5 araw ng Hulyo. Umabot sa 1,007 ang ating tala, 400 na mas mataas kaysa sa naitalang bilang ng violations noong nakaraang linggo. Samantala, umabot naman ng 19,650 ang mga nahuling hindi sumusunod sa physical distancing.